Okay po, may kumakalat na sakit ngayon. I'm sure alam nyo na. Baka pamilya nyo, tinamaan na kayo ng ubo. Sigurado, karamihan may ubo. Yung iba, ubo lang. Yung iba, lagnat. Yung iba, may sipon. Yung iba, mas malala. Yung iba, high fever pa nga, 40. Yung iba, okay lang, kinakaya nila. So, tignan natin ano ang mga possibilities. Okay? Kadalasan, 3 po yan. Okay? Pwedeng allergy. Ito, actually, very mild lang to. Baliwala lang to eh. Pwedeng sipon, mas malala. Pwedeng flu, trangkaso. Okay, pagdating sa flu, pwede ka rin magpa-COVID test kung COVID or hindi. Pero halos ang gamutan, pareho na rin sa flu kasi mahina na ngayon yung COVID. So, paano natin malalaman? Ito mas serious, di ba? Mas baldado yung pasyente. So, pag flu, usually, may lagnat na mataas. Trangkaso. Pag lagnat mo mataas, 38, 39, 40, malamang flu yon. Pag meron kayong body pains, masakit ang katawan, okay, kasukasuan, flu yon. Kasi sa allergy, hindi sa sakit kasukasuan mo, allergy, wala ka ring lagnat. Okay? Pag sipon lang, pwede may konting lagnat, pero more sipon, more binabahing, more sa ilong ang sintomas, namumula yung mata, more yun. Pero flu, medyo bagsak katawan mo dyan. Merong malala, meron hindi malala. So basically, ganun ang pag-differentiate natin. So magbibigay tayo lahat ng possible remedies, baka lang meron kayong nakalimutan dito, okay? Kasi napakahirap. Tsaka may bago ngayon, napansin ko, parang matindi yung ubo ngayon. Pwedeng dry cough o yung plema, konting-konti, tsaka karamihan na nakakausap ko, sumasakit na ang tiyan nila, banda rito sa side, kakaubo. Ako sumakit nga, dito ko kakaubo. Ikaw, Doc Lisa, sumakit din tiyan mo. Diba? Ibig sabihin, matindi yung ubo ngayon at dry cough. Tingnan natin ano pwede natin magawa, ha? So, para sa lagnat, siyempre, paracetamol for fever, tuturo ko paano iinumin. Hydration, kompleto ang tubig, napakahalaga, baka yan ang nakakalimutan nyo. At light clothing, huwag magbabalot ng maraming baro. Yan ang pagkakamali ng iba. Pag may lagnat, giniginaw sila, pagkakamali ng mga bata, matanda, lalo nagtatakip. Kung ang fever niya, 39, 40 degrees na, pinagkumot mo pa, kung nag-41, mag-convulsion. Delikado. Gusto mo nga ibaba Kaya kung gusto mo magkumot, konti lang, manipis lang. Okay? Hydration, very important. Tubig talaga. Ayan, kailangan inom ng inom. Tubig, juice, sabaw, kahit 10 basong tubig, 10 glasses of fluid in a day. The more, the better. Kasi pag maraming tubig iinumin, tanda mo, ininom mo tubig, room temperature, pag ihi mo niyan, sobrang init. Di ba? Ang init ng ihi mo. So, bawat ihi mo, bumababa ang temperature mo. Bawat inom ng tubig, bawat ihi, bababa yung temperature mo, bababa lagnat mo, kahit hindi ka umiinom ng paracetamol. Kaya hydration, napakahalaga. Diba? Kailangan mo rin tubig para mas lumabnaw yung sipon, yung ubo mo, mas mailabas mo. Diba? So, kailangan mo talaga yan. So, huwag kakalimutan yan. Tubig, light clothing. Sabihin ko pa, very important, pahinga, higa, tulog. Kung kaya mo matulog ng buong araw, diba? Let's say buong araw, pagising mo ng umaga, 8 o'clock, humiga ka na ulit. Mula 8 hanggang alas 12, humiga ka na ulit. Kain ka lang sa oras, 12 to 1. 1 o'clock, humiga ka na ulit hanggang gabi. Pag gabi, humiga ka na ulit. Wala nang galawan hanggang bukas. Kung kailan matinding-matindi, i-rest mo totally. Mas mabilis gumaling. Mas mabilis gumaling. Hindi pa ako nang bibiro. Talaga, i-easy mo lang yung katawan mo. Kasi minsan matindi. Minsan kasi yung flu, meron talagang matindi na pag hinayaan mo kasi yan, lalo na kung meron pa mga bacterial infection, baka maging pulmonya Baka maging pulmonya, baka lumala. So, para sa lagnat, kailangan may paracetamol ka. Okay? Sa adults, paracetamol, acetaminophen, pareho yun, 500 milligrams. Pwedeng 3 times a day, pwedeng 4 times a day. Pero kung talagang mataas ang lagnat,
pwedeng every 4 hours. So, pag every 4 hours, halos makakalima o 6 na tableta in a day. Sa akin, medyo marami yung 6 eh. Baka ma-overdose tayo. Pwede pa naman, pero mga 4 times, 4 to 5 times maximum. Pero pag lagnat mo wala ng 38, baka pwede na walang paracetamol. Usually 38 and above, yung talagang mainit. So, unahan mo na siya. Para din sa kirot, pwede na yan. Pag sa bata, may paracetamol syrup, depende sa size ng bata at sa edad, may ganitong preparation, basahin na lang yung edad, yung bigat, at gaano karami, 1 teaspoon ba binibigay o 1 1/2 teaspoon, depende. Usually 1 teaspoon eh. Depende sa laki ng bata. So, ito pwede ito sa bata, pwede sa matanda. Pareho rin ng treatment. More fluids, tulog. Tingnan mo, tulog talaga. Ako, hindi ako masyado mainit sa ligo eh. Oo, kung may lagnat na, medyo punas na lang. Siguro tayo, punas na lang. Ligo na lang tayo kung magaling na. Kung 2 araw ka na nilalagnat, tapos medyo magaling ka na, tsaka na tayo maligo. Kundi punas-punas muna tayo. Medyo cool area. May tanong ka, Lisa? Pwede daw ba mag-aircon? Pwede mag-aircon. Kailangan mo mag-aircon. Kung may pera, kailangan mo mag-aircon. Kahit malamig siya, okay, giniginaw ka, kailangan may hangin. Yung aircon, lagay mo lang sa mga 24, 25. Tamang-tama. Tapos, magmanipis ka lang ng kumot. Manipis lang. Ang ayaw mo yung kulob na kulob. Tapos papatayin mo yung aircon, magkukulob ka, tataas yung temperature mo. Pag nag-40 ka, pag nag-41 ka, 40, 41 degrees, naluluto yung utak ha. Naluluto yung utak. Delikado. Nagde-deliryo. So, hindi pwede sobra taas yung lagnat. Ibaba ang lagnat. Paano? Huwag magkumot ng makapal, magparacetamol, at uminom ng maraming tubig para maihi mo siya. Lahat ito gagawin nyo. Ngayon ang problema, ubo. 2 klaseng ubo. May ubo na maraming plema. May ubo na walang plema. Pag kayo maraming plema, ang ibibigay ng doktor, usually yung mga carbocysteine, ambroxol, bromhexin, lagundi. Okay lang naman yan, over the counter. Pero, feeling ko medyo mahina eh. Tingnan mo kung may tulong konti. Baka may tulong konti, pero hindi siya ganun kalakas ang tulong. Pwede naman, wala namang problema. Sa bata, syrup din. Pero ang nakakainis yung dry cough. Kung meron kayong dry cough na tuyong-tuyo, na talagang hirap na kayo, minsan bibigyan ng doktor nitong butamirate citrate, Sinecod, para hindi mapigilan lang yung pag-ubo. Pero hindi totally mapipigilan kasi may plema o may sipon na bumababa. Pagdating sa sipon, mas gusto ko natural remedy. Okay, ulitin ko lang, lalo na sa matanda, may sakit sa puso, mabilis ang heartbeat. Meron kasing mga over-the-counter time decongestant na may pseudoephedrine. Hindi okay to sa akin eh. Kahit basahin nyo eh. Pwede kayo mag-palpitate, may small chance masama sa utak, di ba? May tulong siya sa sipon, kaya lang, pinapasikip niya yung blood vessel eh, kaya nababawasan yung sipon. Kaya lang, kakasikip niya, mamaya may sumikip sa ulo, sa ibang parte ng katawan. Bumibilis pa yung heart rate natin dyan. So, depende to. Ang gamot sa sipon, may bawal sa may high blood, bawal sa may sakit sa puso, may edad, ingat tayo. Pero kung bata ka pa, teenager, okay lang yan. So, itong binibigay, usually ng doktor. Pagdating sa natural remedy, tuturo ko. Doc Lisa, focus mo lang konti baka may nakakalimutan na sila. So, pain and fever, tuloy-tuloy over-the-counter paracetamol. Sa ubo, over-the-counter, sinabi ko nga, butamirate citrate. Hydration, yan, no? Tubig talaga, yan, no? Tubig. Ito, kailangan kumain pa rin. Hindi pwede hindi kakain, papakita ko mamaya. Tapos, psychological. Ito, anxiety at takot. At safety net. Ito mamaya, safety net, tuturo ko. Dapat, pag bata pa, malakas pa, sasabihin ko, okay lang yan. Tawag ka na lang after ilang days. Pero, sino ang babantayan? Nasa dulo pa eh. Nasa dulo. Unahin ko na kaya. Yan, unahin ko na. Pag itong grupo ng tao, mas babantayan mo. Nalagay ko sa dulo yung slide. Sino sila?
matatanda, may hika, bantayan mo. Sabihin, may trangkaso na siya, inuubo na, nilalagnata, plus datit pang diabetic. May edad, may high blood, may sakit sa puso, may lupus, immunocompromised, may cancer, may kidney disease, buntis, high blood, may problema sa dugo, may problema sa liver, yan. So, ibig sabihin, mahina na yung katawan eh. Tapos, tatamaan pa ng trangkaso. Ito yung delikado. Diba? Yung matatanda masyado, above 60, above 70, at yung mga bata masyado, yung mga less than 2 years old. Yun ang mga binabantayan natin. Okay? Bukod dito, ito ang pinaka-issue. Mag-antibiotic ka ba o hindi? Ang problema sa antibiotic, magpapacheck up ka pa sa doktor. Kasi hindi siya allowed via prescription. Pero pagpunta mo sa doktor, uunahan na kita, sino binibigyan ng antibiotic ng doktor? Unang-una, pagtingin sa'yo, malala. Pagtingin, mukhang malala, kung ano man, nakakunot na yung noon ng pasyente, baka toxic to, so baka hindi natin sure, baka may bacterial infection. So usually, pag ganon, mas serious yung pasyente, bibigyan na rin ng antibiotic. Pag duda, bacterial infection, magbibigay. Pag plema, marami masyadong plema, madilaw, mag-green, bibigyan na rin. Pag may tonsil na mamaga, bibigyan na rin. Pag na-blood test, mataas yung white blood cell, ang mga neutrophils, pag nakita sa blood test, bibigyan na rin. Pag may UTI, bibigyan na rin. So, minsan, mas liberal tayo magbigay. Usually, ito kailangan na reseta ng doktor. Pero, normally, dati, bibigay lang natin amoxicillin, mga simple lang. Kaya lang lately, sabi nga ni Doc Lisa, parang mahina na yung amoxicillin. Siguro, ang dami na kasing gumagamit, lumalakas yung mga bakterya, humihina na yung mga gamot natin. Kaya usually, bibigay ng doktor ibang gamot. Okay? Ito yung generic na madalas ibigay, Co-Amoxiclav. Medyo sikat siya ngayon. Co-Amoxiclav. Merong ganitong dose, 625 mg twice a day o 375 mg 3 times a day. Pero doktor lang magsasabi. At iinumin to 1 week, 7 to 10 days. Pag kayo nanonood lang, iinom kayo, medyo baka mamali. Baka mamali lang. Diba? Pero maganda, tanong nyo muna sa doktor nyo. Sabi mo, Doc, ganito problema ko mataas lagnat ko, may plema na ako, masama pakiramdam ko, pwede na ba ako mag-antibiotic ng ganito o wag muna? Depende. Okay, so inom siya, yan, kompleto siya sa gamot, nakahiga lahat. Inom ng maraming tubig, pwedeng mga tsaa, pwede. Kahit anong tsaa, chamomile tea, honey lemon, pwede. Maraming klase, mga citrus. Gusto mo mga vitamin C rich foods. Chicken soup, may tulong. Nilagang manok. Okay, chicken soup, may tulong yan. Tapos, lalanghapin yung init. Para siyang suob Yung usok nito, aamuyin mo. Pag naamoy mo yan, magiging parang steam siya. Pwede ka maglagay ng humidifier. Gusto mo nga humidifier para medyo mas basa Pag naliligo, nagsha-shower, medyo mainit, parang sauna. Para mabasa yung ilong. Yun din ang purpose ng suob The same. Steam inhalation. Yan din ang purpose ng nebulizer, di ba? Kaya naman ang nebulize Usok din yun tubig din yun So, sa sipon, garlic, honey, well, ito naman mga natural remedy, tsaa. Ito, honey with lemon, pwede rin yan. Pag diabetic lang matamis. So, konting bawas lang. Pag diabetic, konti lang nito, more lemon lang. Huwag masyado matapang. Baka ma-ulcer kayo. Marami sumasakit ang sikmura pag may trangkaso kasi mahina ang kain Mahina kain mo, maasim tiyan mo, pwede ka magsaging. Magsaging ka, kalahating saging para lagi may laman ng tiyan. Okay, no smoking, iwas sa sigarilyo, hirap na huminga. Salt water gargle, maligamgam na tubig at asin. Kung masakit ang lalamunan, pwede yan. Controlled coughing, huwag malakas ang ubo. Huwag yung ubo na babaliktad na yung bituka. Huwag po yung gano'n. Delikado yun, Kasi lalo na pag matanda tayo, mamaya may pumutok dyan, may pumutok sa baga, sa tiyan, di mo masabi. Sa lakas, baka may dumugo dito sa mata, baka may dumugo sa ulo.
Huwag sobrang lakas. Kaya pag ubo mo, hatiin mo na lang ng 3. Imbis na isang na malakas, ano na lang, tatluhin mo lang. Ganun-ganunin mo na lang. Konting pigil. Tapos pag uubo ka ng malakas, misa nga maganda nakahawak ka sa lamesa o sa silya para yung pressure, baka maluslus eh. Pwede magluslus dito sa hernia, kaya medyo pigil mo. Chest physiotherapy, palo-palo sa dibdib kung may plema, expectorant yung para sa ubo. Gargle, ginger, lemon water, steam inhalation, kung may plema lang siguro. Pero yung mainit na tubig, okay na yan. Bananas para sa sakit ng tiyan, para sa potassium. Ang problema ngayon, wala kang ganang kumain, I'm sure. 8 to 10 cups of fluid. Kailangan kumain pa konti-konti kahit walang appetite. Pilitin kumain. Okay? Para bumaba ang lagnat. Ito, humidifier para mas basa. Vitamin C rich foods may tulong pag may trangkaso, may sipon. Ito, basta yung mga orange, lemon, calamansi. Huwag lang masyado matapang. Mas mild lang konti. May konting evidence yan. Pag umiinom ng maraming vitamin C rich foods, less sipon. Diba? May tulong din. Post-nasal drip, ito isang problema ko rin. Pag post-nasal drip, pag higa mo, 2 unan. Medyo mataas. Maghanap ka ng position. Kung di ka makatulog na nakahiga, gawin mong nakakaliwa. Pag hindi ka okay sa nakakaliwa na side, ikanan mo yung side. Pag hindi ka makatulog sa left, sa right, sa up, dumapa ka na lang. Hanggang mahanap mo yung position na medyo hindi tutulo yung sipon sa lalamunan mo, kundi mangangati yan eh. Humidifier, merong saline, yung ganitong saline, may mga ganitong saline para sa ilong. Ano lang yan eh, salt water lang yan eh. Nasal spray. Minsan nagda-dry. Tapos kumain lang ng kumain ng mga healthy. Monggo, nilagang manok, o kaya yung sabaw nito. May tulong tinola, pampalakas ng immune system. Kanin, malambot lang, ha? Huwag yung masyadong matigas para mabilis ang digestion. Pilitin kumain. Di pwede hindi kumain kasi wala kang panlaban. Di ba? Tsaka may konting good news, mamamayat ka konti. Gusto mo mag-diet, mamamayat ka konti. Pero may lagnat eh, may bacteria kalaban, mamamayat ka. Pero pag gumaling na kayo, huwag kayo bumawi masyado ng pagkain. Babalik lang yung timbang. So, ingat sa vulnerable group. Ito, relax. Okay? Hindi pa kayo mamamatay dyan. Ano lang yan, trangkaso lang. 99.9% gagaling naman yan. So, relax lang. Cool lang. Okay? Maraming panic ngayon eh. Diba? Relax muna. Wag mo na makipag-away. Makinig lang muna ng music na pinakamaganda. Higa-higa lang, lakad-lakad sa bahay, ganun. Huwag mo na magpapaaraw, huwag mo na mag-exercise na mabigat, pahinga lang muna. Pwede magtrabaho konti, isip-isip, konting manual work, konting mental work, wala namang kaso. Tapos dasal lang palagi. Okay? Sana nakatulong tong video para makatawid tayo sa trangkaso, ubo, sipon na kumakalat ngayon. God bless po.